of the nation. Agad lumabas ang mga tauhan ng LGU ng General Nakar sa Quezon ng yumanigang magnitude 4.6 na lindol nitong tanghali. Sa General Nakar ang epicenter ng lindol. Nakitaan ng bitak ang ilang pader doon. Wala namang nasaktan. Naramdaman din sa Metro Manila ang lindol. Sa Ortigas, Pasig, nakitaan ng bitak ang isang gusali. Napalabas din ang ilang kawani ng gobyerno, maging sa Malacanang at sa Senado. Kahit sa Cavite, ramdam ang lindol kaya kinansila ang klase sa isang universidad. Mababaw ang pinagmulan ng lindol na umabot ang yanig hanggang Laguna, Pampanga, Nueva Ecija at Aurora. Inaalam pa ng PHIVOLCS kung anong fault ang gumalaw pero wala raw kinalaman ito sa West Valley Fault. Sa ikalawang araw ng pag-iral ng No Contact Apprehension Policy sa Metro Manila, tila tumino ang dating labu-labong trapiko sa Commonwealth Avenue. Pero nagpa-traffic naman daw dyan ayon sa ilang rider. Pinuna rin ng ibang motorista ang pagbabalik ng odd-even scheme sa EDSA kasabay ng number coding. May report si Joseph Moro. Day 2 ng NCAP o No Contact Apprehension Policy sa Commonwealth Avenue parang na-magic ang traffic. Tila sumunod sa kanilang lane ng mga motorista na dati labo-labo sa kalsada. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan, ng motorista, pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Sa ngayon, ang mga lalabag padadalhan ng notice of violation via mail. Pero sa susunod na linggo, ililunsad ng MMDA ang text alert at website para mas mabilis maabisuhan ng paglabag ang mga motorista. Babala ng MMDA, huwag sundin ang isang umunong link kung saan pwede raw malaman kung may violation ka. Kung gusto namang i-contest ang pagsita, imbes na pumunta sa MMDA, iscan na lamang daw ang kanilang QR code. Pwede rin nilang hingin yung actual CCTV footage noong violation. So the resolution of the contest can happen online. Pwede tayo mag-back and forth. Yes, online lahat. Ayos daw sa mga rider ang NCAP pero may napuna sila. Traffic, bagal po yung usad ng daloy sa motorcycle lane. Nagkukumpul-kumpul lahat. Malapit lang yung pupuntahan mo, tumatagal ka rin ng oras. Parang pila kayo. Kasi para kami pumipila. Pinuna rin ng ibang motorista ang odd-even scheme sa EDSA na ibabalik sa June 16. Meron pa kasing number coding. Ang mangyayari kasi halimbawa kung nagtatapos sa 7 ang plaka mo, bawal ka tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa EDSA dahil sa odd-even scheme. Pero sa ibang kalsada na number coding pa rin ang umiiral tuwing Huwebes ka lamang bawal. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. Ganon. Hindi po ganon. Hindi siya on top. It will replace. So sa EDSA, ang magro-rule na dyan ay yung odd-even. Okay. All other roads, yung regular na number coding. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Hindi ba hassle? Hindi hassle. Depende kasi mas maganda nga yun para lumugang EDSA. Nagiging parking na I-exempt sa odd-even ang mga electric at hybrid car, TNVS o Transport Network Vehicle Service at mga motorsiklo, mga pa-ride-hailing service o pribado. Kanina sa pagdinig sa Senado, sinabi ng DOTR at San Miguel Corporation o operator ng Skyway na inaaral pa kung paano gagawing libre ang toll kasabay ng EDSA rehab. Pwede raw palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno ng ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Ayon sa MMDA, sa halip na 1 linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong 1 buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Aaralin din daw ng MMDA kung mas mainam bang imbes na 24 oras ang odd-even sa EDSA, may window hours na lamang. Pag nakita po namin na by 10 o'clock, pwede nang lumuluag na, pwede tayong mag-window ng between 10 to 5, 10 p.m. to 5 a.m. Inilabas na ng MMDA ang ilang rerouting scheme nila sa mga mapapilitang umiwas sa EDSA. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Binasahan na ng sakdal ang SUV driver na nakasagasa at nakapatay sa 2 tao sa NAIA Terminal 1. Ang mga kaanak ng mga biktima desididong ilaban ang kaso. May report si Oscar Oida. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko. Ito ang unang beses na nagsalita sa publiko si Cynthia Masongsong. Nanay ng 4 na taong gulang na si Malia Cates. Isa sa 2 namatay sa pagsagasa ng SUV sa entrada ng NAIA Terminal 1 noong May 4. Ihahatid lang sana nila noon ang kanilang padre de pamilyang OFW. Si Cynthia naging kritikal dahil sa disgrasya. Kanina sa arraignment sa Pasay RTC, nakaharap nila ang SUV driver na naghain ng not guilty plea. Panay raw ang hingi ng tawad ng driver. Nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Buo sana yung pamilya namin. Pinagharap din ang magkabilang panig sa Philippine Mediation Center. Naiyak, wala naman luha. Alam mo, hindi masisira. Hindi kami makipag-areglo. Pinatay niya ang anak ko, tapos ang aking asawa, kritikal. Hindi siya mapatawad. Kasama rin nakaharap ng SUV driver ang ama ni Derek Faustino. Ang 29 na taong gulang na papunta naman sa business trip sa Dubai nang masagasaan din. Hindi ko kinakausap panay nung nandoon kami, panay hingi ng pasensya hindi ko pinapansin. Tikom ang bibig at nagmamadaling lumabas ng mediation center ang SUV driver. Bukod sa mga kaso niyang reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property, posible pa siyang sampahan ng civil action sa tulong ng Department of Migrant Workers. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado sa isang bahay sa Pampanga ang mga umunoy tsabu na ang halaga lagpas 1 bilyong piso. Tinutugis pa ang Chinong suspect na konektado sa mga umunoy shabu. May report si Jonathan Andal. Sa isang abandonadong bahay sa Angeles City, Pampanga, nabisto ng PIDEA ang pinakamalaking huli nila ngayong taon, 155 kilos ng hinihinalang shabu. Ang halaga mahigit 1 bilyong piso. Wala ho tayong nahuli doon dahil nung time na in-implement po natin yung search, hindi po lumitaw yung subject po natin search warrant. At large pa ang target nila. Isang Chinese national na ayon sa PIDEA, miyembro ng isang high-value drug syndicate at konektado sa isa pang Chinese at Pilipina na nahulihan ng 35 kilos ng shabu sa Angeles City nitong May 14. Sabi ng PIDEA, base sa packaging ng mga shabu na pinagmukhang tsaa, posibleng galing ito sa Golden Triangle, rehiyon sa pagitan ng Thailand, Myanmar at Laos. Natalamak ang drug trade. We are looking into the possibility na dinaan yan through backdoor channels. Kasi nga naman, based on the profile nung mga nakuha nating droga, most likely nanggaling ito dun sa ating tinatawag na Golden Triangle. If we were not able to confiscate or seize these dangerous drugs, most likely this will fall dun sa ating mga small-time drug peddlers. Ang paghabol nila sa mga small-time na tulak, bukod pa sa mga big fish, ika nga, bilang pagtalima raw sa utos kamakailan ni Pangulong Marcos. Mula raw ng ibaba itong direktiba ng Pangulo, mahigit 300 operasyon na ang nakasa nila. Halos 5 kilong shabu at marijuana ang nasabat at lagpas 400 sospek ang nasakote. Wala raw silang napatay ni isa. Last week, nagbigay tayo ng rewards. 8 individuals, they were able. 4 doon nakakuha ng 2 million pesos each. Kung meron man silang may turo, successful yung operation, depende sa quantity and quality, they will receive rewards from PIDEA. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlo kabilang ang isang miyembro ng media na sangkot umano sa pagbebenta ng mga armas, arestado. Kabilang sa nakuha sa kanila ang 3 bagong Armalite rifle na ibinebenta ng mahigit 100,000 pesos kada isa. Reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng COMELEC gun ban ang haharapin ng mga suspect. Halos 70 delegado sa palarong pambansa na nasa Bacara, Ilocos Norte, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi. 2 na ospital, nasa mabuting kalagayan na sila.
Ayon sa Municipal Health Officer ng Bacara, karamihan sa mga biktima ay mga atletang tinamaan ng gastroenteritis. Inaalam pa ang sanhi ng kanilang pagkakasakit. Barkong lula ng Atin Ito Coalition na naglalayag sa West Philippine Sea, maghapong binuntutan at ni-radio challenge ng 2 barko ng China Coast Guard. Bago umalis ng El Nido, Palawan, kaninang madaling araw, nagsagawa ng sea concert ng Atin Ito Coalition bilang bahagi ng kanilang civil mission. Dating presidential spokesperson Harry Roque nag-backdoor exit umano bago umalis ng bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posible umanong dumaan ng tawi-tawi si Roque at nagbangka papuntang Malaysia. Si Roque ay may warrant of arrest para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking. Bunsod ng ni-raid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Gumugulong daw ang proseso ng pagpapakansela ng higit sa 1 pasaporte ni Roque na pinalagan niya kahapon na tinawag niyang premature dahil sa inihain niyang motion para i-dismiss ang mga reklamo laban sa kanya. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw sa edad na 72 ang isa sa mga haligi ng OPM na si Ferdinand Pascual Aguilar o Freddy Aguilar. Tumatak ang ilan sa mga sikat na folk song ni Ka Freddy na salamin ng modernong kaisipan at pakikibaka ng mga Pilipino. Gaya ng Bayan Ko na naging awitin noong 1986 People Power Revolution. At Anak na tila kanyang liham ng paghingi ng tawad sa mga magulang dahil sa naging swail na anak. Isinalin nito sa halos 30 wika. Binigyan siya ng iba't ibang pagkilala kabilang ang Lifetime Outstanding Contributions to Philippine Arts and Culture mula sa Senado. Sa labas ng musika, pinasok din ni Ka Freddy ang politika nang tumakbo siya bilang senador noong 2019. Ayon sa dating partner ni Ka Freddy, ilang araw siyang na-confine sa Philippine Heart Center bago siya pumanaw dahil sa multiple organ failure. Dahil naging Muslim noong 2013, ililibing niya siya ngayong araw sa Manila Islamic Cemetery. Rocco Nasino suportado ang fangirl moment ng misis na si Melissa kay Korean oppa Song Joong Ki. Biro pa niya, buong puso niyang ibinigay ang asawa. Sagot naman ni Melissa, si Rocco pa rin ang #1 pogi sa buhay niya. May Song Joong Ki entry rin si Sparkle host and influencer Janina Chan. Grateful daw siya na maging host ng Manila event ng Korean superstar. Heart Evangelista, oozing with confidence sa Spain. Tasteful ang kanyang post na topless sa pool featuring her new curls. Nasa Shanghai, China naman si Bea Alonzo. Kasama niyang nag-e-enjoy sa the happiest place on earth ang kanyang mga kaibigan. From running to cycling, Christopher Martin ibinahagi ang bonding nila ni Alden Richards from long bike ride to a rewarding view of the mountain. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumakses sa loto ang isang Pinoy sa Canada. Naka-jackpot siya ng 80 million Canadian dollars o mahigit 3.2 billion pesos. Kwento ni Justice Simporios, kasama niya sa pagtulog ang kanyang winning ticket at dinala pa niya ito sa simbahan. Bukod sa kinabukasan sa kanyang pamilya, plano rin daw niyang tulungan ang mga kaanak nito mula sa Pilipinas. Tutulong din daw siya sa komunidad sa British Columbia kung saan 4 na taon na siyang residente. Isang babae ang nakitang lumabas mula sa butas ng imburnal sa kanto ng Rufino at Adelantado Streets sa Legazpi Village, Makati City. Ayon sa uploader, pagkalabas ng imburnal ay tumakbo ang babae at hindi na nahabol ng ilang security personnel. Hindi pa malinaw kung ano ang ginawa niya sa drainage. Masikip ito at may concrete culvert na daluyan ng tubig. Pero masyado itong makipot para gapangan ng babae papunta sa kung saan mang bahagi ng drainage system. Nilagyan niya ng steel railings ang drainage at tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Makati City Police at Makati Central Estate Association.
Engrande ang naging sagala sa Oriental Mindoro na hindi lang basta magarbong gown ang suot, kundi hitik sa kakaibang mga arko. Pusuan niyan sa report ni Ian Cruz. Ang makukulay na mga bulaklak inaalay sa Birheng Mariang Pinipintuho tuwing Flores de Mayo, tradisyong pinatitingkad ng Grand Santa Cruzan. Sa Oriental Mindoro, buhay ang tradisyong ito sa paradang may mga agaw pansing karosa at arko. May mga disenyong maka-Pilipino, may malakastilyo at malahardin, habang arko ng Reyna Emperatriz at ng eleganteng Reyna Elena, pinakinang ng Capiz shells. Pero ang hinangaan talaga ng madla, ang animoy umaandar na dome ng isang simbahan, ang arko ng Reina del Cielo o Queen of Heaven. Haligi man o bubong, ang disenyo, detalyado, pati netizens natuwa. We chose to stick to one theme po. So, even the gown, yung concept po ay yung background ng character na pinoportray ko. The art represents the Kingdom of Heaven. Ang okasyong ito, bahagi rin ng kanilang Pandang Gitab o Festival of Lights. Isang pasasalamat sa mga biyaya at pagmamalaki sa kanilang pananampalataya. Ang mga fur baby nagsagala rin sa kauna-unahang Furries de Mayo sa Quezon Memorial Circle nitong weekend. Pasiklaban sila sa gown, mga headpiece at magagarang pet carriers at strollers. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.